nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang. Ang naging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Hindi titigilan ng Justice Department ang kaso ng missing sabongeros. Yan ang assurance na binigay ni Secretary Boying Remulla sa mga pamilya nila. Pumasok kami dito 3 years ago. The deadline was always yesterday. Lagi yung mga problema namin, backlog, lagi ang problema. Unang pasok pa lang namin. Pero hindi kami tumitigil talaga. We're not leaving any stone unturned. Kanina dumating ang ilang pamilya ng mga sabongero sa DOJ para sa isang dialogue kasama sina Remulla at Assistant Secretary Eliseo Cruz. Blessing para kay Maylene ang kooperasyon ng mga opisyal at paglitaw ni alias Totoy na whistleblower sa kaso. Siya ang ina ni Paul, isa sa around 10 sabongeros na biglang naglaho sa Laguna noong 2022. Si Paul daw ang taga-bitbit ng manok kasama ang isa pang driver na bigla rin nawala. Hanggang mga passengers ko na po ang lahat. Na sa akin naman maging okay na po. Hiling nyo na lang po ngayon. Na makita sila kahit po man. Para mailibig ko ng maayos. Karoon na po kami katahimikan. Pero hindi lang mga nakakatanda ang biglang nawala. Pati mga menor de edad, bahagi rin ng missing sabongeros case. December 30, 2021, dinakip ang 14-year-old na si Maison na ulila na raw ayon sa kanyang tiyahing si Janice. Kasama niya ang isa pang menor de edad na biktima na si John. Sumama lang daw sa isang pagsabong sa Laguna at ang kikitain nila para sana sa medianoche. Nakakalungkot lang po kasi nadamay po siya kahit gano'n po siyang alam sa ganung bagay. Nakapirma na raw si Remulla ng sulat para sa Japanese government tungkol sa paghingi ng assistance pagdating sa mapping capabilities sa Taal Lake. Una nang sinabi ni alias Totoy na tinapon sa lawa ang mga sabongero. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusok. Nagtanungin kung dapat na bang magsumite ng affidavit si alias Totoy. Sabi ni Remulla, nakakita na raw siya ng signed statement nito. Pero hindi pa muna ito dinetalye. Kailangang makapagsumite ni Totoy o Julie Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng basihan sa case build-up. Kurina, pagdating doon sa kung dapat bang protektahan si Patidongan, sabi ni Remulla nakaalalay naman daw yung WPP o Witness Protection Program, pero ang seguridad niya under PNP Chief Nicolas Torre. Kurina. So Hana, para lang sa kaalaman ng lahat, ano ba yung common pattern na sinasabi doon sa pagkakadakip sa mga nawawalang sabongero? Kurina, sisimulan natin siguro sa alleged motive, no? Ang sabi ng mga pamilya ng mga biktima ay unang motive ay yung chope o yung sinasabi nilang game fixing. Pinagbibintangan yung ilang missing sabongero nito, no? Kung saan sinasadya raw na matalo yung isang manok para kumita ng malaki sa isang pustahan. At sa ibang kaso, no, gaya ng kay John Lasco na ating naibahagi kagabi, cloning naman ng isabong website yung dahilan na parang panluloko sa online betting system. And of course, pagdating doon sa pattern, definitely nangyari itong mga abduction around April 2021 hanggang January 2022 kung saan 4 na kaso between December 2021 to January 2022 yung nangyari. At laging nangyayari sa isang sabong event itong mga pagkawala. And of course, itong mga missing sabongero na ating naibahagi kanina ay mga insider doon sa industry. Pero meron ding iba na katulad nga nung 14-year-old na kinidnap, siya ay nagdala lang ng manok doon sa isang event. Pero most of the missing persons ay bahagi ng isabong operations. At ang modus doon sa pagkakadakip sa kanila ay una dyan yung meron o di umano'y warrant ng mga government official at merong magsasabi na ilang mga biktima na nakatawag pa sa kanilang relatives na nagsabi ay dinakip sila o hinold sila ng ilang staff sa isang cockpit at doon na nga hindi sila nakontak. Kurina. Ayun, so pero wala naman silang binabanggit na mga pangalan. Kumbaga walang nadawit na pangalan mula mismo sa mga dinakip.
Corina, so far wala pa tayong nakukuhang information kung itong missing persons mismo yung nagsabi o nagdawit ng mga pangalan. Pero nangyari na kasi yan sa isang Senate investigation back in 2022 kung saan yung mga witness o yung mismong relatives nila mismo yung nagdawit ng mga pangalan at doon na nga lumitaw din noon pa man itong sinasabing di umano'y mastermind ayon kay alias Totoy na si Atong A. Corina. Maraming salamat, Hanati, nag-uulat live mula sa Camp Crame. Aminado ang Malacanang na minsan ang nakasama ni PCO Secretary J. Ruiz sa isang event. Ang isa sa mga dawit sa missing Sabongeros case na si alias Brown. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz si Alan Bantiles o alias Brown na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa missing Sabongeros case. Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagsa-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay Ruiz mismo, mistulang blinak niya ang mensahe sa isang social media platform. Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So alamin natin kung paano ba nangyari, na kung tawag ba yon? Text or what? Message na. Message and then so tanongin po natin, hindi ko po yan na itanong, ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikita ang ilan sa mga personalidad na kasama ni alias Brown, sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo, Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero ayon sa reliable source ng BNC na malapit sa isa sa mga nabanggit, konektado ang mga pangalan na ito dahil trusted right-hand man daw ni Atayde si alias Brown. Business partners sina Ruiz at Atayde sa art gallery ni Centro Artista, kasama sina QC 3rd District Councilor Jeline Lumbad at businessman Joseph Lumbad. Noong broadcast journalist pa si Ruiz, nakasama nito si Joseph Lumbad sa kanilang himpilan. Ayon sa source, isa si Lumbad sa mga unang partners na ngayon suspect na sa kaso na si Charlie Atong Ang. Ito umano ang nagpasimula ng isa buong ng World Pitmaster Cup na pag-aari ni Ang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.